Hello everyone! Ngayon naman ay magpainit muna tayo ng mantika para sa lulutuin nating pinipig. At kapag kulong-kulo na ang mantika, ihulog natin si pinipig hanggang sa mag-pop or magbusas siya lahat. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At sa mga luma naman, welcome back. At don't forget to subscribe, like and share. At syempre, pakihit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat upload ng Udelmo's Kitchen. Kaya naman, ito nga't ating hinahalo-halo habang nagpa-pop yung iba nating pinipig. Alam nyo ba na napakadali lang gawin at napakasimple lang ng ingredients nitong ating recipe na ito? Pwede itong pang snacks, pwedeng pang benta, at pwede ring pang baon kahit saan. Kaya kung ang hanap mo ay pang negosyo pero kukonti ang puhunan mo, nood lang kayo dito sa Udelmo's Kitchen. Napakamura ng mga ingredients at higit sa lahat, malaki ang tutubuin mo sa mga recipe na ibinabahagi namin dito. Kaya naman, halo-halo lang tayo dyan. At pag nag-brown ng konting-konti lang, yung as in konting brown, pwede na yang hanguin. Okay na yan. Napakadali lang lutuin, napakadaling gawin. Kaya naman, kuha na tayo ng strainer at yun ang ating kailangan sa paghango nito para hindi sumama yung mga mantika at para matiktik kaagad yung ibang mantika nang maiwasan din ang pagkasunog. So, ayan na yung ating first step. Ganyan lang siya kabilis at ganyan lang siya kadaling gawin. Ngayon naman, ang ating second step, sa ating isang foil or kahit anong container na meron kayo, maglagay lang tayo ng parchment paper para doon natin ibubuhos yung ating finished product at nang hindi siya didikit. Ngayon, yung parchment paper, lalagyan natin ng konting sesame seeds. Ang isusunod naman natin ngayon ay ang paggawa natin ng caramel. So, gumamit ako dito ng 2 cups ng sugar. Pero depende rin sa inyo kung gusto nyo medyo bawasan, okay lang. Tutunawin lang natin tong asukal sa medyo mahinang apoy. Kailangan pag nagluluto tayo ng arnibal, ang apoy natin ay laging alalay para maiwasan yung pagkasunog. So, hinaan natin yung apoy lalong-lalo na kapag ganito na natutunaw na yung ibang parte. Kapag tunaw na at wala na yung mga buo-buo, lalagyan naman natin ngayon ng tubig. Ang ilalagay natin is mga kalahating cup lang. Paunti-unti lang yung paglalagay natin ng tubig. At habang nilalagyan natin siya ng tubig, continuous naman yung ating paghalo. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa magsama yung tubig at yung ating sugar. Halo pa more tayo hanggang sa yung ating caramel ay magbubbles na ng ganito. At tandaan, laging mahina ang apoy. Ilagay na ang pinipig na niluto sa kumukulong mantika at patayin na natin itong ating stove pero continuous pa rin yung ating paghalo. Continuous lang ang paghalo hanggang sa magsama na yung ating caramel at yung ating pinipig. At kapag okay na, isalin na natin dito sa container na iniready natin kanina. Pantayin lang natin ng konti para naman magandang tingnan. At habang pinapantay natin to, announcement tayo. Yung ating 500 pesos na ipinamimigay every end of the month, continuous pa rin po yun. Basta mag-comment lang kayo dito sa baba at pipili po kami ng mananalo. Lagyan naman natin ng chocolate chips, pero pwede rin tayong maglagay ng mga dried fruits or mga nuts.
Depende sa inyong panlasa, depende sa inyong kagustuhan kung ano yung ilalagay nyo para magkaroon ng konting twist yung lasa. Pwede dito ang raisins, pwede dito yung mga cranberry, anything, yung dates or anything na gusto nyong ilagay. At saka sinangag na mani, almonds, walnuts, pwede nating ilagay dyan. Pantayin lang ulit natin at syempre atin na siyang papalamigin. At kapag malamig na, tanggalin na natin dun sa container na ating nilagyan kanina. Pwede nating ilagay sa sangkalan or dito sa table. Then atin ang hiwain sa size na ating gusto. Gustong-gusto ng mga anak ko na snacks to. Kaya ang size na ginawa ko, sakto lang din para kapag recess nila, yan yung kanilang pang-snack. One by 2 lang yung aking ginawang size. So, saktong-sakto lang. At ito na naman ang isa nating recipe na pwedeng ipangnegosyo or kung hindi naman natin ipangninegosyo, malaking tulong to para sa ating pamilya para makatipid sa ating budget. Hindi na natin kailangan bumili pa ng mga snacks sa labas. Tayo na mismo ang gagawa. Dahil dito sa mga murang recipe na ibinabahagi sa inyo ng Yidelmo's Kitchen, kaya continuous nood lang po para sa mga iba pa at pwede po kayong mag-request. Pwede kayong magtanong, comment lang po kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyong ipagawa, request lang po kayo. At ayan, ang ginawa ko dito, binalot ko siya ng individual para kahit ilang araw, pwedeng-pwede. So, ayan, naggupit-gupit lang ako ng parchment paper. So, ayun, pwede na yan. At syempre, bago po tayo matapos, isa-shoutout ko lang po yung lahat na may comment sa last video natin. Kaya naman, maraming salamat po sa inyong lahat. Mega love shoutout everyone! At again, this is Bella, ang inyong kusinera. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to subscribe, like and share, at hit the bell button para lagi kayong mabibigyan ng notification kapag may bagong upload. Syempre, dapat kasama yung all para laging updated na updated. Ang sarap niya, chewy, kaya gustong-gusto ng mga bata. So, itry nyo po at napakamura lang ng mga ingredients na ating kailangan. Kaya naman, maraming salamat pong muli. Bye-bye at mag-ingat po tayong lahat.